Ayan. So, good afternoon. Okay, good afternoon, everyone. Okay. So, papasok lang po sandali, no? I mean, aayusin ko pala muna ni Miss Shari yung kanyang audio. Okay? So, good afternoon, everyone. I'm Coach Alfie. So, ngayon, medyo iba lang yung venue ko kasi nasa labas ako. Okay. So, kamusta naman po yung weather ninyo? Kamusta naman po sa inyo dyan? Can you hear me, guys? Nakamute ka ata ni Shari. Mukhang hindi maganda yung connection. Okay. So, wait lang po, no? Medyo may technical issue lang. Okay, can you hear me clearly? Pakitype po ng 1. Antayin lang po natin si Michelle. Medyo may technical issue lang po. Okay. Ayan. Okay. So, hindi ko po makita yung ang nakita ko lang dito na name ay si Miss Lani. Yes, good afternoon. Si Miss Jezebel. Ayan. Uh, ayan, si Miss Jezebel. Okay na po. Ayan.
Okay, okay. Sige po. Ayan. So, mag-i-intro ba na ako, ha? Okay. Ayan. So, today's guest is a CPA with 20 years of corporate experience. Now, she has been a full-time virtual accountant for a year and a half for two U.S. clients. Okay, so learn more about her journey in today's Friday Praise Story. So we have Miss Lori. Okay. Ayan. Hi, Coach Hi, Miss Ate. Lori. Good afternoon po. Ayan, ito naman narinig mo ako. Okay po. Ayan. Asan po ang location ninyo? Dito ako sa Bicol. Bicol, sa Naga I City. see. Sa Naga po. Um, Kumusta naman po yung weather ninyo dyan? Maulan ba? Mainit? Ngayon, mainit and medyo windy. Ayun. So, pareho pala tayo, no? Kasi dito din sa amin, medyo mainit na. So, approaching na pala yung summer. Ayan. Okay, Miss Lori, bale, kwentuhan mo naman kami kung ano yung naging backstory mo before you start your online bookkeeping journey. Yes. First of all, good afternoon, everyone. Accountant ako sa isang government office for 20 years. And before that, nag-work din ako sa dalawang private companies, mga 2 years before I started sa government office. And now, I am a retired government employee. Okay. So, naging empleyado po kayo dati, no? Government and then working with private. Ayan. So, paano po ninyo discover, Miss Lori, yung yung etong online na bookkeeping career? Okay, oh, okay. Medyo actually matagal na, mga way 2015 pa. Kasi I was starting to look for work kasi may news na noon na magsasara yung office namin. And nag-join din ako ng mga job sites, yung mga headhunters, para tapos ino-notify ka kung may available na work. And then, di naman yun nag-work kasi mostly they are far away. So, hindi pwedeng malayo sa family kasi first priority din ang family. And then, yung colleague ng husband ko, nag-share siya ng isang website. So, sabi niya, mag-try daw ako doon. So, I signed up in that website, and yung Upwork na siya ngayon, and nakalimutan ko na yung tawag sa kanya Odes. noon. And then, Odes ata yun natin. ayan, yan. And then, nung mag-sign up ako, madaming, almost all male pa nun eh. And mga taga-India sila. So, tapos naisip ko, sabi ko, paano ba ang gagawin ko dito? Hindi naman ako marunong. So, pero join lang ako ng join. Pero, hindi naman yun mag-work. So, 5 years later, naging final na yung closure ng office. So, ang naging news na we will be deployed to our head office sa Quezon City. And so the initial plan was to at daytime mag-office ako, and at nighttime kasi malayo sa family, and to avoid yung pagiging homesick, I would study how online jobs work. So yun yung naging plan ko. And di din yung nag-pursue kasi nagkaroon na nga ng pandemic. And what I did was I applied for indefinite leave kasi lahat takot sa COVID. So I was confident enough to file for indefinite leave because nasara ko na din naman yung books sa office namin dito sa province. And then, yun, parang ninenervyos na ako kasi yung sinusweldo ko, actually hindi na yung sweldo. I was depleting the value of my leave credits. So yun ang kinakuha ko na monthly. So I'm already getting worried. And tsaka yung magtuturo sana sa akin na kakilala nung husband ko, natuturuan niya ako face-to-face kung paano mag-online. Di na nangyari yun kasi nga may COVID. Tapos naikwento ko siya dun sa isa kong friend. And sabi niya, mag-join ka dito sa isang parang workshop
So tuturuan ka na kung paano ka ma-certify sa QuickBooks and Xero. And I joined. So tinagaan ko yun, natapos ko yung course. And nag-graduate din ako doon. And after many months actually, nade-depress na naman ako lalo kasi sabi ko, may kulang pa sa akin, but hindi pa ako nakakakuha ng client online. So there must be something missing. So lagi na rin akong napupuyat na sana kasi nung baga, di ba, nauso yung Netflix kasi pandemic, lahat nasa bahay. And then, yung feed no Coach Shari and Coach Alfie dumaan. Tapos nag-interest ako doon. So scroll hanggang sa pinapadala niyo na ako ng emails. And then, sabi ko, sa sunod na ma-receive kong value ng leave credits, mag-enroll ako. And hindi ko inisip yung price kasi sabi ko, part siya nung parang investment ko sa magiging future ko din. So, ayun, doon na nagsimula. And ang maganda kasi dun sa PBSA, parang ang tawag dito, mas focus yung teaching. So, may mga bits and pieces kang makukuha. So during dun sa membership ko sa PBSA, I landed on my first client, and ang nakatulong doon is yung constantly pag-remind that you have to optimize your LinkedIn profile. So yun yung nakahelp sa akin. Ayun. Okay. Coach Alfie and Coach Shari, you have to optimize your LinkedIn profile. Yes. Okay. So, tama din pala yung mindset niya, Miss Lori, no? Kasi you consider yung pag-enroll niyo ng course as an investment kasi nakikita niyo po ito na naibalik naman siya, no? So, Yes, kumbaga pa, parang ano lang din yan, parang application lang din yan sa ating, yun bang, pag-explain sa ating prospective client on how valuable our service, no? Parang you are seeing that enrolling for that course as an investment because you have seen the value. Okay? So, maganda no na yung sa journey nyo po na inumpisahan nyo yung improve yung skills nyo, ganyan. So, kumbaga pa, na-realize nyo po na there's something kulang. So, kaya, yung nakita nyo na at naging part kayo ng email list ng The Shepherds, no? Para dito sa masterclass. Okay? So, blessed ka din, okay? Na naging part ka rin ng PBSA. Lalo din na naging blessed din kami ni Shari kasi we have seen results, no? Na we have served 2 US clients, no? So, that is already a big, sa amin. Yung, kumbaga pa, big gift, no? Sa amin kasi, the way na yung nagturo kami, ayan, share namin yung mga makaka-help na contents for dun sa journey para maging isang effective na online bookkeeper. So, we are grateful, no? Ayun. So, sa ngayon po, Miss Lori, because, ito nga, nasa bahay ka na, nag-work ka na, no? You are staying at home. Syempre, may ma-encounter po kayo ng mga challenges. Ano po sa tingin ninyo yung mga challenges na na-encounter nyo? Tapos, paano nyo po ito na, kumbaga pa, nalagpasan itong mga challenges? Okay. So maraming challenges, and you have to learn everything on your own kasi hindi katulad ng sa office setup, may mapagtatanungan ka kaagad, yung ganon. Kaya we should consider ourselves very blessed kasi may mga katulad sa inyo, Coach Shari and Coach Alfie, na yung parang go-to group na pag meron kang hindi alam, magme-message ka lang, baka may makakatulong sa'yo. And so it also doesn't matter if you are very active in that group kasi para sa akin,
it's a security blanket eh. Actually, I'm on my second year of membership sa TBSA and the Rise Online Learning. So, hindi ako nag-hesitate na mag-renew kasi security blanket ko yun eh. No matter what, may tatakbuhan ako na members. And you will also feel na kasi most of the time, sometimes we will feel isolated kasi nasa bahay ka, maghapon wala yung mga kasama mo. And being in a group, you would you always realize na hindi ka nag-iisa. Marami kayo na nag-work from home, marami kayo na nag-work online. So, isa din sa mga challenges yung pag-manage ng time kasi yung manage ng time, it's a very, as I have said earlier, it's a very different setting when you are in an office. And you have to schedule when you are going to do your laundry, when you are going to cook for lunch and dinners, mga ganun kasi wala rin kaming house help. So kami-kami lang ang gumagawa dito sa bahay. So, pero nagiging very efficient ka kasi isipin mo na save mo na time. Marami. So, and the hardest part was also to market myself kasi as an accountant, hindi tayo tinuruan nung paano mag-marketing, paano mag-sales, paano mo yung ibenta yung skills mo. So, and mahina rin ako sa social media, yung mahihayin ako, hindi ako mahilig yung mag-post ng mga kung ano-ano. So, greatest challenge ko talaga yon. And especially yung pag-request ng connections, mahirap sa akin yun, pero ang iniisip ko na lang, it is not only me who is doing it. So, kailangan kong gawin because yun rin ang makakatulong sa akin kung ito talaga yung gusto kong gawin. So, yun. And don't forget to also have a social life because it's also very important. Oh, okay. Ayan. So, nakikita talaga natin ang pagiging introvert ni Miss Lori, no? So, gano'n naman talaga na generally yung mga bookkeepers and accountant. Yung, kumbaga pa kung sa office pa, palagi lang nakayuko, di ba? Kasi nagko-compute. Ayan, okay. So, given na sa profession natin, no? Lalong-lalo sa office. So, we are not really acquainted with marketing, yung sa sales, gano'n. But then, we have this attitude, Miss Lori, na we are open to learn. So, yun, kailangan talaga yun, no? Kasi, if you are open, so, kung ano yung mga necessary na learnings for your improvement para mas lalo pang maging effective na bookkeeper, ayan, maging mas madali siya. Okay? So, given din na inaral mo, ayan, okay, so, look at yun na, no, the result mo na meron ka ng US client, no? So, we are also happy na, ayun, nagkaroon ka na talaga ng online client. So, hoping na magkaroon ka pa ng additional na clients, and then you'll be opening your agency, and then you start to hire additional people, no? So, ayun, no? And regarding din sa marketing, ayan, so, yun nga, lagi din natin pag-usapan ni Shari. So, we will also be adding more contents, no? Doon sa pag-market ng ating bookkeeping business. Okay, so, asahan din ninyo yan sa TBSA, no? Kasi we are aiming to be a more effective online bookkeeper and accountant. It's not only yung skills natin. Kumaga paano natin i-convey doon sa prospective clients yung value ng ating service. No? So, kailangan talaga yun. Ayan. Okay, Miss Lori, eto po. Ano naman pong nakikita niyo mga benefits? Ayan, working from home. Mga ano po, medyo naputo. Yes. Ano yung mga benefits po ninyo? Enjoy, yes po, sa ngayon. Yes, as I have also, minention ko kanina yung
mamamanage mo, pag marunong ka na mag-manage ng time mo, mas marami kang magagawa. Actually, pag nag-o-office ka, hindi lang naman 8 hours ang ini-spend mo for office. You spend at least 11 to 12 hours, isali mo yung commute time, yung pag-prepare ng sarili mo for office, tapos pag-uwi mo, lahat para makasimula ka ulit para sa bahay. So, it's really half of your day. So, mas efficient ka and mas na-appreciate mo rin ako na-appreciate ko yung kahit na nasa bahay lang ako, I can also earn. So, iniisip ko, sabi ko, I'm very grateful kasi, yun nga, you can earn while you're at home. Imbis na yung sa time mo na wala kang ginagawa, nagtatrabaho ka, so may kinikita ka. So, and isa rin kasi yun yung sa naisip ko na nung mawala na ako ng work, parang hindi ko kaya na full housewife lang ako. Sanay ako na yung may ginagawa and I also want to be financially independent from my husband. Though mabait naman yung asawa ko, pag may earnings, hindi niya yung hindi ibibigay. So ako rin naman nagmamanage pero iba rin yung from your own money, you buy something for yourself, ibang fulfillment din yun. So yan yung pinaka-benefits, pero marami pa siyang benefits. Ayun, marami pa daw. Okay. Tulad yung, hindi mo na kailangang maligo. Joke. Oo, diba? Kahit hindi ka mag-toothbrush muna. Okay, kung tatabarin ka, ayan, kasi hindi ka naman maglalabas di ba? Nasa online naman yung mga clients mo. Ayun. And then, karami ng mga clients natin, minsan, through emails lang po sila mag-communicate. So, ayun lang, no? Okay, baka makalimutan din natin yung maligo on time. Yeah. Okay. So, Miss Lori po, ito pong question. Para po sa inyo, how do you define success? For me, success, nung tinanong ako ni Rufa, nung nag-invite siya for the Friday Praise Story, ano daw ang pwede kong in a short phrase, kung paano ko i-describe yung journey ko sa freelancing. Ang unang pumasok sa isip ko, it was really not very easy, but everything is worth it. And to where I am right now, I am still a work in progress sa online journey ko. But to where I am right now, I already consider it a success. Kasi nung una, first interview ko pa lang, uutal-utal ako kasi 20 years akong hindi na sanay na nai-interview. So it was really very hard. And tapos nung ngayon, may 2 na akong US clients. I have already come very far. And though I'm still a work in progress, and I already consider this a success. Wow. Ayun. So, very normal naman po talaga, no? Kasi ganun din ako nung start. Okay. As far as I can remember, yung first DC ko po, puro lang ako, yes, okay. Ganun lang yung sinasagot ko yung sa yung sa first US na prospective client. Okay, so lahat naman talaga, no, na mapagdaanan talaga yan yung ganun na stage, no? Kabahan ka, and then you will feel insufficient, but then kumbaga pag dumating yung time na kailangan mo talaga mag-appear, okay, and then nalagpasan mo yon, ang kasunod niyan, tuloy-tuloy na siya, no? So as you mentioned, Miss Lori, sa ngayon, hindi ka nakabahan, ayun. So, ma-manage mo na siya, okay? So, it's really a progress. Ayan. So, we're happy to hear na yung sinasabi mo na nag-improve na rin, no? When it comes to your communicating with your client. Ayan. Bagay, lahat naman po ay matutunan talaga. Okay? Kasi isa po yan sa mga naging fears, no? Yung communication. Yan. On how are you going to speak in front of your prospective clients, and how are you going to communicate effectively. But mind you guys, hindi naman po masyadong conscious, no? Yung mga foreigners. Ang importante lang naman is, yan, show up and then give them updates, okay? And
yan, nakatatak naman talaga sa mga Pilipino yung pagiging, natin, yung hospitable in the sense na gusto natin na maayos um, yung feeling or acceptance ng mga prospective clients natin, no? So, nasa Pinoy na talaga yan. Okay. Oo. Miss Lori, Correct. okay, so Yes. uh, before we end po, eto po, para po doon sa mga nag-a-aspire, no? Yung mga Yes. aspirants for this online bookkeeping and accounting career. Ano pong pwedeng mabigay ninyo na advices sa kanila? Advice, just have the grit and resilience kasi yun yung magpupush sa inyo na din sa many challenges na pagdadaanan nyo eh. And somebody asked me sa Facebook, is it really true yung sinabi ko sa inyo, Coach Alfie, na yung may client, yung may ganon? Oo, so di ko na siya na-replyan, pero kung nanonood siya ngayon, it is true, but you will not prove it overnight. You have to work hard for it. And yes, so for some, it may be very easy, pero para sa akin, it was really more hard work. But despite all the struggles that I have been through, I kept on going and just always have faith and trust in Him. And kahit kasi minsan, kahit sobrang ang sipag-sipag mo, pero kung nakalimutan mong maghingi ng tulong sa itaas. So, just always keep the faith and keep going kasi it will never happen if you will give up. So, yun lang. Basta diretso lang. It is true. So, hindi siya gawa-gawa lang. Totoo po siya. Ayun. Okay po. So, para din sa mga aspirants, no, for to start this online bookkeeping and accounting career, like yung mini-mention po ni Miss Lori, no? So, hindi naman po talaga ito magic pill. Kumaga pa, isang pindot mo lang, okay? Pagbigay sa'yo ng lahat ng content, absorb mo, tapos magka-client ka na agad. So, And yes, kumbaga pa, okay. kasama din po dito yung panahon, ayan, yung time, no? So, meron ding proper time, merong iba na after 3 weeks, may client na, yung iba Yes. after 8 weeks, dalawang client. So, depende talaga siya. Okay? So, depende din yan siya sa effort natin, commitment, ayan, kung seryoso ba tayo, or ano lang Yes. ba, mabuti lang ba tayo sa umpisa? Or baka pagdating na doon sa ika-6 wala na. Okay? So, yun nga, minimension ni Miss Lori, dapat kailangan natin ng grit, yan, tapos resilience, okay? So, ano lang din, i-consider nyo na lang din yung parang nag apply kayo ng work, di ba? Kung Yes. marami kayong employer na ina-applyan, parang hindi ka magsa-surrender hanggat hindi ka matanggap isa doon sa mga ina-applyan mo. Okay, parang isipin mo na lang na gano'n. Ayan. Yes, I would also like to add na sabi din ito ni VP Alfie, it is very hard at first, but pag nasimulan mo na, nalampasan mo na yung hard part, it will come very easy na lang. Kasi lagi mo na siyang ginagawa. So, dapat malampasan mo lang yun to become very easy for you. Ayan. So, I'm not sure if you can hear me. Okay na po ba yung audio ko? Okay na po. Yes, ayan, okay na girl. Okay na, okay. Ayan, so ang ganda ng kwento ni Miss Laurel Gabe, oh. Ayan. Natawa. Actually, tingin ako si Miss Laurel parang si Ray na after 20 years. Pero batang-bata pa rin yung itsura, di ba? Grabe. So, ay, salamat. Magka-age group kami ni Coach Alfie. O, tingnan mo na. Pero hindi, di ba? Yes. May alam pag masiyahin. Ayun, kailangan yun eh. Masiyahin. Ayan. True. So, yung pinag-usapan natin yung sabi ni Miss Laurel kanina, hindi siya madali. Okay? That's the reality. Wala naman po talagang shortcut sa success. Sabi nga ni Zig Ziglar, there is no elevator to success. You have to take the stairs. Diba? Yes. So, hindi naman agad nandun ka sa third floor. Hindi pwede yun. Kailangan dumaan ka ng first floor, second floor, and then third floor.
And siguro dito, Miss Laurel, dahil may mga nagtanong na rin sa'yo, nag-reach out na sa'yo, siguro ito rin yung time to answer this question. For you, what makes a good support group? Madali lang ang sagot dyan. What makes a good support group? Have an online group na you will feel kasi ibang feeling ko sa TBSA security blanket nga. So, an online group, mas maganda yung closed group kasi mas focused yung learning. So, yun ang para sa akin yung ang magandang support group. And also your family have also to be very understanding. Kasi yung mga bagay na hindi mo nagagawa, sila ang sasalo para sa'yo. So, yun. I agree. Like, halimbawa, kailangan mong mag-laundry, nauubos na yung damit mo, di ba? Pero may mga deadlines ka na kailangan mo. So, yes, tama yun. Kasama yung family natin sa journey na to eh. Yung lalo na kung naiintindihan nila yung ginagawa mo. Okay, praise God, ang ganda. So, ganda ng discussion natin, no? So, ayan. Meron pa akong isa dito eh. Sige. So, siguro meron kasing mga iba na nagtatanong din sa amin. So, maganda rin na itanong namin sa'yo, Ms. Laurel, kasi isa ka rin dun sa mga nag-avail ng mga online courses beside po doon sa amin. So, gaano po ba ka-importante na somehow, kung kaya ng budget, nag-upskill ka or you, parang you do something about your self-development? So, kung sakali, ito, tatanungin kita dito sa course, how would this course help you in your journey as a freelancer? Paano ba kami nakatulong sa'yo, Miss? Maraming bagay. Actually, minsan little bits of phrases lang, may sinabi lang kayo na one word or two words, para sa akin, may nag-light up na bulb. Sabi ko, yun kulang po. So, gagawin ko siya sa sunod. And it works. And yung mga, minsan din magkakaroon kayo bigla ng TBSA training. Like, yung kay Vic and Love, yung Celebrate Champagne Moments. Sa akin kasi I celebrated my champagne moments months after. So, nung nag-celebrate ako nun, parang may law of attraction siya. And yung sa creation ng SOP, ginawa ko rin yun kasi sometimes may mga transactions na very complicated. So, kailangan kong gawa ng SOP for myself para kung makalimutan ko, mababalikan ko siya. So, yung mga ganon, marami siyang, and aside from the courses that's inside the academy, hindi ko nga siya maubos eh. Sobrang dami. Yes, ayun, no? Si Miss Laurel na nagsabi. So, yun guys, hindi siya nakalimit dun sa outline talaga. Sa mga nanonood dito at manonood pa ng video nito, hindi po talaga siya nakastick lang dun. So, at least sa mga nagtatanong, ito po yung parang 8 weeks program namin. Pero after the 8 weeks, there is more. Diba? Yes, there is more. Lalo na yung TBSA booster, sobra din ako nag-enjoy no last year. So, meron kaming pinaplano din ni Miss Alfie about that for TBSA booster this year. So, ayan, thank you so much, Miss Laurel, for sharing that. Grabe, no? So, bago tayo matapos, syempre, I want to share this verse. Ayan, dahil another kapuri-puring story na naman po yung narinig natin tonight, this afternoon. Hindi ko na alam yung oras, no? So, Psalm 9:1, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell all of your wonderful deeds. Ayan. So, kanina sinabi din ni Miss Laurel na napaka-importante na tumatawag din tayo sa Panginoon. Hindi lang siya yung trabaho lang tayo ng trabaho. Hindi lang siya sariling hard work lang. Minsan, kailangan din natin humingi ng tulong sa Panginoon. Di ba? So, ayan po. Kami nag-rejoice po kami, Miss Laurel, sa success na meron ka ngayon. Sabi mo nga kanina, kung i-compare mo yan parang 2 years ago or 3 years ago, for you, sobrang layo na. Okay? Malayo pa, pero malayo na. Di ba? And more clients for you, Miss Laurel. Hanggang kaya mo. Sige, go. Enjoy. Enjoy mo yan. And natuwa ko dun sa sinabi mo dun sa SOP. Totoo yan. Kasi
tumatanda rin po tayo. Ako, personally, nasa edad pa lang po ako ng 30s. Pero ang dami ko na pong nakakalimutan. Kaya napaka-importante po ng SOP sa ating business. And like, yun nga, if you want to upscale your business, kailangan nga ng SOP para mas madali natin siyang i-delegate. Yung mga taas sa team natin, mga teammates natin. Ayan. So, mukhang nasa outdoor si Miss Alfie ngayon. Yeah. Malapit kami sa golf course. Joke. Po ang ating segment. Ayan. Okay. Okay, nakakala ko lang talaga yung aking internet. Feeling ko. So, siguro sa connection niya. Ayan po, sige po. Ayan, siguro thank you so much, Miss Laurel, for accepting our invitation sa Friday Pray Story. Hearing your story inspire us more to help more freelancer or freelance bookkeepers and accountant in their journey. So, ayan po, open pa pong ating enrollment for batch 11. If you're interested to join our new batch, ayan, mag-start na kami first week ng March. You can still pwede pang humabol. I think naka-open pa yung ating discount eh. Pero I think parang lumampas na tayo dun sa early bird slot natin. Grabe. So baka, guys, i-close na namin yan. So kung kaya nyo pa pong humabol, habol na po. Ayan, ilang araw na lang, i-close na rin namin yung enrollment dahil magpo-focus na naman po kami for new batch. And hopefully, we can meet you all by April kung matuloy ang ating meet-up. So, kita-kits po tayong lahat dyan, lalo na po yung mga, yan, sa loob ng academy. But it's open for everyone. Ayan. Again, thank you so much, Miss Laurel, and thank you, Miss Alfie. Enjoy the rest of the weekend. Ayan. God bless you all.